Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Sabi ko sa inyo, meron akong naalala na papansinin ko lang. Huwag kang magagalit, BP Lenny. Kasi may nagpadala po sa akin ng text. May Instagram, kasi ito si BP Lenny. Doon yata siya nag-report na nagpunta raw po siya sa Catanduanes. At ang haba-haba ng kanyang report, sinabi niya, dumating siya doon, sinalubong siya ni Governor, nung mayor pa doon. Tapos, dinescribe niya yung talagang distraction, yung mga daanan, nagtambalan yung mga kahoy doon. Dalit sabi, yung mga paghihirap. Nakita, dinidescribe niya lahat yun. And then, nakita niya naman daw yung response nila Governor. Maganda naman daw yung unay. Alam mo, puna ko sa'yo, kasama mo naman pala si Governor Pua. I'm sure, si Governor Pua, sinabihan ka kung paano nag-respond si Presidente Duterte. Bakit naman wala sa Instagram mo yon, BP Lenny? Ikaw naman. Dapat pati yung sinabi mo naman, yung ginawa ng national government. Pinapurihan mo yung tulungan doon, pero hindi mo napuri si Presidente Duterte. O kaya na si Senador Bongo. Ikaw naman, namimili ka lang. Magalit ka na naman sa akin. We're friends, but talagang hindi natin palalampasin pag medyo dispalingado. Anyway. Pero mabuti naman niya nagpunta ka ron. Kaya lang sabi niya, sana marami kaming resources para mas lalo akong nakatulong. Ikaw naman. Kung hindi ka umalis sa cabinet, hindi ka naman pinaalis, di sana mas matindi ang dating. Marami kang koneksyon. Di ba? You created your own problem. Yan dapat ang nakikita mo, BP Lenny, at yung mga kritiko. Ang problema sa inyo, pag mayroong ginagawang mabuti at kitang-kita, tahimik kayo. Pag nakakita kayo ng puna, nako, masahol pa kayo sa mga langgam na makaamoy lang ng asukal nagdadagsaan na. Yun din ang ginagawa nyo. Kita kinambutas, dagsa yung puna nyo. Pintas. Ay, naman. Anyway, ito. Dapat alam nyo ito. BP Lenny. Kasi, sabi po ni Secretary Mark Villar ng DPWH, yung sinasabi mo sa Instagram mo na bagsakan yung mga punong kahoy na hindi na makadaan, nakakaraan na. Sapagkat tinanggalan, hindi ba, na binida natin sa inyo, na bago pa nagkaroon ng bagyo, naka-standby na yung mga DPWH sa mga malapit na lugar, na-anticipate na nila na yung mga daanan na yan, magkakaroon ng mga sagabal yan because of the debris. O yan, nilinis na nila yan. All national roads in the province have been cleared by the DPWH teams. May mga dala silang mga equipments doon sa kanilang mga region. May mga region po yan. At sinasabi nga po ni Secretary Villar, gusto niyang i-augment pa yung DPWH team sa Catanduanes para lalong mapabilis. Tingnan niyo itong mga kongresista. Kuminsan, meron din naman sila, hindi naman minsan, marami rin silang ginagawa na nakakabawi dun sa mga puna sa kanila ng sambayanan. Hindi ba? Hindi ba yung Kamara de Representante at de Senado, Combined Congress, sa pananaw ng marami sa ating mga kababayan, hindi maganda. Hindi ba? Tawag nga sa kanila, mga buhaya. Kasi nga, marami ng mga taon na talagang yung mga miyembro dyan, yung tinatawag na, pork barrel, na yumayaman ng mga miyembro. Alam nyo na kung anong ibig sabihin. But, to their everlasting credit, I remember nung nakaraang mga unang buwan ng pandemic, marami po sa kanila
dyan sa Kongreso at sa Senado, ang nag-donate ng kanilang mga sahod. Ang iba naman, gumawa ng kanilang sariling programa para makatulong. And this time, meron pong mga miyembro ng Kamara de Representante sa pangunguna ni Speaker Lord Velasco na nag-pledge po ng kanilang buong sahod sa buwan ng Nobyembre. Kukumbine nila yon para tulungan nila yung mga nasalanta ng Typhoon Quinta and Rolly. Sa ngayon po sa Secretariat ng House, yung pong lower chamber has already raised almost 7 million pesos in cash donations as of Thursday. At ang naglunsad po ng fund drive na ito si Speaker Lord Alan Velasco to aid communities affected by the successive typhoons. Teka muna, 7 million lang? Maliit yata Kantsaw lang yun Maliit yan. Kayang-kaya nyo 100 milyon. Maniwala kayo. Ilan ba kayo? There are how many of you? 300? Biro mo 300. Bibigay lang kayo ng tig 1 milyon. Sabihin na lang natin, bigay kayo ng tig 100. Pag 100,000 ba, Chris, magkano yung 100,000 times 300? Ilan yon? 30 million. Biro mo 30 million. Kita nyo na? Siguro naman kaya yung 100,000. Di ba? Speaker Lord, kaya-kaya mo yan. Sigurado yan. 30 million, payat yan. Si Presidente Duterte, hindi mo mauunahan yan. Kahit na walang panawagan na matatanggap to. Alam niya, dating alam po niya, pag mayor talaga kayo ng isang lugar, alam nyo na kung ano ang pangangailangan sa panahon ng sakuna, ng sunog, ng typhoon, ng earthquake. Anyway, kaugnay po ito dun sa puna sa kanya na nasaan ka ba? Nasaan ka ba nung pandemya? Sabi niya, nasa bahay ako, nasa Davao ako, kasi may patay kami, yung aking parents binisita ko. Di ba, pag mayroon kayong patay, talagang umuwi kayo. Ang hirap sa inyo, sabi niya sa kanya mga kritik. Gusto niyo yata, patayin niyo ako. Gusto niyo salubungin ko sa gitna ng buhos ng ulan at bagyo. Nandun ako sa kalye. At welcome. Ayun ang gusto niyo. Kaya nga ako umuwi ng probinsya kasi pag-araw talaga ng patay. Umuwi ang mga mahal sa buhay, ng mga pumanaw. At saka siya naman, talagang tiningnan niya lang yung oras para makalipad siya. At yun nga ang ginawa niya. Nung medyo okay na yung kasagsagan ng bagyo, nakaraan na, di ba, lipad ka agad Catanduanes, sa Albay, balik ka agad sa Manila. Yun. Nagbiro tuloy siya. Ito, gagamitin na naman. Pag wala kayong patay, patayin niyo yung kamag-anak niyo. Ang ibig niya sabihin, hindi naman yung pama. Ang ibig niya sabihin, pag namatayan kayo, ganun din ang gagawin nyo. Kahit nasa Maynila kayo, uwi kayo ng probinsya. Kung nasa probinsya kahit Maynila naman yung namatayan yung kamag-anak, punta rin kayo ng Maynila. Di ba? Pero nagpahaging po si Presidente. Ano kayang reply? Ano kayang reply ni Richard Gordon dito, ni Dick? Natatandaan nyo kasi, di ba, pinatigil ni Senador Gordon na siya ang chairman ng Red Cross. Yung mga swab test. Kasi may utang May utang na 1.1 billion pesos ang PhilHealth. Hindi binabayaran. Nagbigay lang ng down payment nung binanatan niya. At inutos sa mga agad ni Presidente. Di ba sabi natin, kaya naman si Attorney Geran, yung PhilHealth President niya. Siyempre nag-iingat. Ayaw niya naman masabit. Sabi ni Presidente, nung nagre-report si Health Secretary Duque sa kanya, sabi niya, Sir President, the PRC has resumed its coronavirus test. Matapos pong bayaran ng PhilHealth yung isang at
bilyon na utang sa organisasyon. Sagot ni Presidente, mukhang pera. Ano lang mo yun? Yun tinatawag na Carino brutal kay Dick. Dick, huwag kang magtatampo doon. Ano lang yun? Pakwela lang ni Presidente sa iyo. Kasama na rin yung parinig doon. Na kahit na hindi ka mabayaran, huwag mong... meron na pala sagot si Dick. Hindi kami mukhang pera. Hindi naman sinasabing mukhang pera. Carino lang nga sa iyo. Kaya tama ka doon, Dick. Sabi mo, I'll give the president the benefit of the doubt. Baka naman ang tinutukoy niya, yung talaga nagsasamantala. Nung hindi kami nag-test kasi ang baba ng test namin yung wala. Tama ka doon, Dick. Yun nga ang tinutukoy ni Presidente. Talaga namang hindi kayo mukhang pera. Sabi ni Dick, dahan-dahan naman sa pananalita because nakakatulong naman kami. Oo naman din. Kakatulong ka naman talaga. Hindi naman kami umutang. Sila ang umutang. Sila nagpates sa amin. Ginawa naman namin. Di dapat bayaran ninyo. Tama ka naman doon. Kaya lang, siyempre, pag sinabi mong, tigil yan! Hanggat di kami binabayaran, medyo iba rin ang dating nun. Yun lang yun, Dick. Di ba? Anyway, wala. Kalimutan mo na yan. Siya nga pala. Alam nyo ba, dun sa televised address ni Presidente, na pinuri niya. Mga kritiko, makinig kayo rito, lalo na ikaw, Congressman Carling Zarate, saka yung 3 oposisyon na senador dyan. Sabi ni Presidente, yung mga militar, saka yung mga pulis, dapat nating purihin sapagkat pinanatili nila ang kaligtasan at kapayapaan dito sa ating bansa. At hindi lang po siya nagsasabi noon, yung 2020 Global Law and Order Survey ng American Analytics firm Gallup, sinabi yun na tayo ay nasa top 50. Kaya pati si Presidente nagulat. Paano nga? Ba't naman di magugulat? Wala nang ginawa itong mga kritiko, kundi banata na puro may peace and order. Wala. Naming pinapatay, kung ano-ano mga kinakalat na maling impormasyon.